Hi guys, good morning. Balik tayo sa trabaho. Namiss ko yung motor Namiss ko si ADV. Pinultang ko pa naman to. 3 days na hindi na paandar. Ayan, puro alikabok sa farm. Nung nasa Kasiguran kami, ang daming nagpupunta ron naka-motor, naka-scooter. Ang daming ko nakikita naka-ADV. Naalala ko to. Bigla ko siyang na-miss. Masarap talaga doon magmotor. Sumabay na yung damo sa mais. Sabi ni Mrs. kasi umulan dito nung isang araw. Tapos pumitas sila ng Saturday. Ewan ko kung nakailan sila sa talong. Pipitas din ang gym squad ng talong ngayon eh. Natin kung makakailan sila. Doon napaka-presko dito sa amin. Makainit. Oh, ang balita ko ito. May nagtala na Sabado, Choka. Ha? May nagtala. Oo. Nakarakala. Nakakain na yata. Sabi 30 yung wata nga mga 300 din. Pinaano ko to guys eh. Pinalinis ko. Alisin na yung mga maliliit na bunga. Yung baluktot, may sira. Para may kasunod. Kasi kung di mo aalis yun, kakailan ng pataba. Tapos andun lang siya. Kumbaga yung kasunod niya parang imbis na lumaki doon na pupunta sa baluktot na bunga. So kailangan pag gano'n naalisin. Kasi kaning uran. Parang namatay na may alikabok. Hindi masyado. Okay, tara na, tingnan natin ang gym squad. Pinipita sila ng talong doon eh. Sarado na tong kalsada na to sa mga 4 wheels, sa mga truck. Hindi ka na pwedeng pumasok. Sana matapos nila bago magtagulan. Kasi pag hindi, malayo iikutan natin pag lusong sa farm 2. Marami na silang na semento. Naririnig nyo yung mga tumatama sa ilalim. Yun yung kinakatakot ko sa makina, bato. Kaya palalagyan ko ng cover, engine cover or skid plate. Wala pa rin kayo tubig? Wala pa rin tubig? Wala pa rin po. Salamat po. Sige. Nakukuha ng sobrang init yung mga halaman natin. Patubigan mo, saglit tuyo. Ayan o, kung mapapansin nyo, medyo hindi siya ganun kaganda yung bunga nya. Ang ala ng bunga nyo puro segunda na. Papalit ng dahon niya. May bagong mga suka. Kailangan kasi yan, ulan eh. Ayan o, may hanip pa yan o. Wala na yung green na tangkay. Bali, ang gagawin natin dito, itong sabi ni Saldi sa akin kanina, meron pa kaming mahigit kalahating kabang doon, urea. Gagamitin natin tong power spray. Aalisin natin yung pino niyang spray. Itutusok natin dyan sa mismong puno. Yan, pataba sa mismong puno. Tutunawin lang namin yung pataba sa isang drum. Isa, dalawa, or kung ilang drum ang mauubos niya ito. Tutunawin natin to para gumanda sila.
Tingnan natin kung papaganda pa natin. Yan. Tutusok natin dyan mismo para masipsip nila. Wala nang kukuha sa sobrang init. So guys, umuwi ako nung maaga kasi wala naman tayong masyadong trabaho sa farm. At ayan, kumukulog. Mukhang ibabagsak yung malakas na ulan. Yan ang kailangan ng mga halaman natin. Ayun, oh. Sana tumuloy kahit isang oras lang. Sakto lang po. So ito guys, expected ko na malakas ang ulan, magba-brown out. Ito na nga nangyari, brown out. Buti na lang at na-charge ko yung Blue Yeti. Ayan, pwede tayong manood ng vlog. Ayan, kaka-upload ko lang, oh. Oh, dito ka, dito. Panibagong araw po tayo. Good morning. Malakas-lakas din ang ulan kagabi tapos tagal. Isang oras mahigit. Ayan, nakatikim ng ano yung mga halaman natin. Nitrogen. Ayan, laki na yung mga ubas. Tingnan natin yung mga tanim kung may pagbabago sa natikman nilang ulan. Gusto ko mag solo ride habang wala tayong masyadong trabaho. Kahit dito lang sa lugar namin, sa Nueva Ecija. Maraming magagandang lugar na pwedeng puntahan dyan eh. Kaya lang hintay ko pa yung papel nito. Siguro 1 month pa. Isang buwan. Para makalayo-layo tayo. At yung update sa mais, ito. Malakas nga yung ulan, no? Itong gawin na to laging nakakalbo. Yung mais na dilaw dati, yan din, wala rin tanim yung gawin na yung portion na yan, yan. So nakalibre tayo ng dilig. Tapos nag-ano sila kahapon, nag-spray. Tapos yung talungan natin, medyo buti na lang nakauna tayo ng magagandang pitas, yung maramihan. Medyo nakabawi-bawi sa gastos. Wala eh, lahat tinamaan ng ano, ng panahon, sobrang init. Pero sa ngayon, ayan, mukhang maganda yung ano, mukhang maganda yung ulan. Ayan o, may mga lumalabas yung bagong sanga, bagong bulaklak. So papatabaan ulit natin yan. Nadaanan ko si si Aerox dito, nakita ko siya. Ginamit ni Boy Boy. Siya bumili, siya nakabili. Kaibigan natin, farmer din. Actually maraming nanghihinayang doon sa motor kasi nabenta ko lang ng 50,000. Diba? Maraming, Boss Jim, bakit di mo na lang sa akin binigay? Napasubo lang ako. Pero plano ko na talagang palitan yon. Bebenta ko talaga siya. Papalitan natin ng bago. Aerox din sana kukunin ko. Kaya lang, ayun, may bagong labas na ATV na gustuhan ko. Ayan, yung mga kambing natin, hindi natin pwedeng isuga kasi basa yung lupa. Kukuha na lang, ay, ang buntis yan, no? Kukuha na lang tayo ng sakati. Papakuha na lang tayo kay Kuya Tirso. Or kung sisikat ng maayos yung araw, makulim, palagay ko hindi, makulimlim eh. Tsaka ayaw ng kambing yung ganyan basa.
May mga pitasin tayo, yun o. Siguro kailan ba pumitas si Edwin? Linggo, Lunes, Martes. Bukas ang pitas. Yun o, daming pitasin eh. $25 ang per kilo ng talong ngayon. Medyo maganda-ganda na rin kaysa nung nakaraan. Nag 18 yan eh. Tara sa farm 2. Ay si Aerox guys oh. Daanan natin. Hindi pa niya pinapalitan yung tambucho. Ay, pinaayos niya. Pina-welding niya. Ay, namiss ko si Aerox oh. Ay, hindi pa nga. Hindi pa niya pinapaayos yung tambucho. Ito yung problema niya, no? Oh. Kaya yung ECU niya, kumbaga, hindi naka... Ano tawag nun? Hindi naka... Basta, yung nire-remap. Hindi siya nakaano sa ECU niya. Yun lang naman ang problema niya. Tapos yung ito pundil yung ilaw. Oh, di ba? Kasi yung top box ko binigay ko na rin sa kanya. Kaya hindi ko makita yung susi. Ayos pa. Actually guys, sa arangkada malakas to, mabilis to. Ito hindi ko pa natatry yung binibirit. Pero ito malakas to, kaya pa yung sa timbang ko 70 kilos ka na papatakbo ko pa ng 118 yan. Ayan yung kaibigan nating farmer, siya yung nakabili ng ano. Morning. May papalapelit ang tambucho na eh. Hindi ka pa iskaso eh, bago parate. Naman makahit ang ECU na. Alam problema. Makahit ang ECU. Oo. Siguro na mag long ride ka baka wala yung rides may natras pa eh kaya tutugin na ako ng bulan. No ka rin plano yun? Bicol ka no? Aro? Allowed na? Magkano yung apalya? 7.5 yun. Sarap. 75? Oh, ba? sarap. Sa lesena. Ayan pala yun yung HBO. Ang ganda. Ayan. Nadiligan na yung dry na lupa dito sa amin. Sa kasiguran pinuntahan namin, ang lusog ng lupa puro damo, puro green. Dito puro brown. Ayun o, si Aerox, I miss you. At least andyan lang siya, nakikita ko pa rin. Yan, dyan natin maaasahan ng ADV sa mga ganyang klase ng kalsada. At maisasuggest ko sa inyo, pag meron kayong bagong motor, huwag muna kayong magpalit. Huwag muna kayong magpalit ng busina, ng tambucho, ng kung ano yung misa, kasi nadadala tayo sa ganda ng mga aftermarket na nabibili. Pero mag-stock muna kayo, enjoy nyo muna yung stock. Kasi kung stock lang, magtatagal yan. Kasi ako, nung bago yung Aerox, wala pang isang taon, pinabago ko na yung tambucho. So katagalan, hindi man siya umabot ng 6 months, nagka-problema na yung tambucho. Kumbaga yung fiber na nilalagay nila kulang, umaalog. So binalik ko doon sa pinagawan ko ng pinakalkal ko, binalik ko sa kanya, winelding niya ulit, tapos nilagyan niya ng fiber ulit. Siguro bilang pa tayo ng mga ilang buwan, nasira ulit. Ayun, natanggal yung pagka-welding sa loob, kaya problema. At isa pa, pag nagpalit ka ng tambucho, merong mga lugar dito sa amin na, o kahit saan, merong mga
bayan-bayan na binabawal yung mga ganong tambucho. So ano, problema, hassle. Kung naka-stock ka, kahit saan ka pumunta, wala kang pangamba. Basta may papel ka, may lisensya ka, walang problema. Malakas ang loob mo kahit saan. Pero pagka may mga aftermarket yung mga motor mo, medyo kakabaka-baka sa biyahe. Hindi kagaya ng stock, kampante ka. Kahit harangin ka ng pulis, HPG, LTO, walang problema. Ngayon, pagka na-enjoy nyo na yung stock, 1 taon, 2 taon, saka kayo mag-upgrade. Yan. Pero mas mainam pa rin yung tanong-tanong, mag-search muna, pag-aralan yung maigi kung gusto nyo bang palitan or hindi. Kasi para sa akin, halos 5 taon sa akin si Aerox. Nagsisi ako, mas gusto ko yung stock. Kahit sa busina guys, merong nauusong busina ngayon na isasabay yung passing light, nagbibling sa harapan yung headlight na. Alam ko binabawal ng HPG ngayon yun, kasi kumbaga parang blinker siya. Bawal po yun. So kung naka-stock ka, walang problema. Yun lang po yung suggestion ko sa mga gustong bumili ng bagong motor. Enjoy muna sa stock, wala namang problema. 1 taon, 2 taon, pag sawa ka na, tsaka ka mag-upgrade. Okay. Oh, 60 lang tayo, sabi nung binila natin. Sabi niya, sir, kung maaari hanggang 60 lang, 40 to 60 lang. Na-change oil na, at saka natin bibiritin para malaman natin yung, masubukan natin yung power ni ABB. Nako, nilaban na yung duyang kahapon, naulanan pa ulit. Amoy palakanan naman yan. Oh, basa. Tama sana, nabasa na yung tatamnan natin. Kung nandyan na yung pula, pwede nang tamnan yan. Oh, malinis na yan, ready to go na yan. Ay, ako bili kayo ulam nyo. Ay, pinitas nyo na yung pakwan. Mukhang hindi natin ang palaki pakwan. Ano ulam nyo? Tulingan, ginataan. Ayos. Yun o. Saan nyo nabili tulingan? Nagbayad na ako doon po 400 plus. Wala na tayong gusto doon. Ngayon nga. Galing ako doon. Ito guys yung ano natin, renta natin dito sa July 27. 1 taon na tayo. Tapos yung paparating nating ang patola grafted, magkakahalaga ng 40,000 plus. At saka yung renta dito 50k. So mamumuhunan ulit tayo ng almost 100k para sa ampalaya sa 2 balag na to. Ano lang yun, renta at saka yung sa grafted na itatanim natin. Pwera pa yung gagamitin nating pataba, gamot, tsaka yung obras, yung magtatrabaho. So siguro papasok ko dyan yung 150 hanggang 200k lahat. Pero kung susumahin mo yan, yung 2 balag na yan, halos ano yan, siguro nasa 8,000 square meter. Kulang-kulang kalahati, kulang-kulang 1 hektarya. 8,000 hanggang 8,500 square meter yung 2 na yan. Kasi ito kulang kalahati ito eh. Sa 1 hektarya po kasi, kung magbubuto tayo ng ampalaya, nasa 10 lata.
Yan po ang kalimitang sukat. Ito kasi 4.5 lata lang, so wala siyang kalahati. Tapos yun 4 lang din, so tama 8,000 square meter. Pag naman sa grafted, yung kalahating hektarya nasa 10 tray o siyam, 8 hanggang 10 tray, depende sa kapal ng tanim natin. Pero kalimitan, kalahating hektarya nasa 8 hanggang 9 na tray. In order natin 20 tray, kaya kasama na dun yung panghulit natin. Sobra na yun, may pasobra na po yan. Oh, almusal. Kain po. Kain po tayo. Dami ng kanin. Nakakita kayo ng tulingan. Medyo mahal ng konti. Kita ni Johnny nga, ay may tulingan yan. Gagata tayo. Nakatingin kayo ng lobster. Matabala yan eh. Konting linis-linis na lang kami at yun, hihintay-hintay na lang natin yung para meron tayong kasunod na tanim, patagulan, yung grafted. At papakilala na natin si cameraman. Face reveal, cameraman. Iyan ito po yung cameraman namin, Kian, asawa ni Sarah, pamangking ko. Kaysa sa dati ng trabaho sa Arayat. Sa Arayat, sa anong pangalan no? Ultra Mega po. Ilang buwan ka doon? 5 months. Tapos nun wala na. So, wala siyang trabaho, kaya kinuha ko na siyang cameraman. Ayan po, welcome. Si cameraman Kian. Iyan. Salamat po kay Tito sa kay Tita. Ayan. Si inyo, hindi ko na papakilala sa inyo. Basta lagi kong pakiusap sa inyo, pakisamahan natin ang isa't isa para walang problema. Mahalin natin yung isa't isa kasi araw-araw tayo magkakasama. Mahalin din natin yung trabaho. Yun lang ang pakiusap ko, para mahirap kasi. Siguro ako, kung kaya natin, hindi na ako magdadagdag ng regular na tao. Siguro kukuha na lang tayo ng arawan or yung on call kagaya ni Kevin. Pag kailangan, tsaka tayo kukuha. Mahirap po talagang makisama, sa totoo lang. Kung mapapatunayan ng Gym Squad na maganda yung samahan, tatagal po tayo. Ayan, thank you. Thank you po. Salamat ka. Ito yung sinasabi ko sa pagpa-farming, katulad yan na nawala na tayo ng hina-harvest. Dito wala na-harvest na natin, pa 5 bundle na lang. Sa kabila 20 bundles, 30 bundles. Hindi naman ako nagrereklamo, no? Pinapaliwanag ko lang po yung sitwasyon ko. Katulad yan, wala tayong harvest, tuloy-tuloy. Siyempre kasama natin sila, hindi naman natin sila pwedeng bitawan. Kaya ito yung time na mamumuhunan ulit tayo. Kaya nasabi ko, hindi na siguro tayo kukuha ng idadagdag. Kasi maraming nagme-message sa akin na, Sir Jim, gusto ko mag-apply. Para sa akin kasi, gusto kong tumulong, kaya lang hindi kaya hindi natin kayang magdagdag ng regular na pasasahurin. Para sa akin kasi, ang kalahating hektarya guys, pang isang tao lang talagang trabaho niyan. Kagaya nito, ang palayahan, si Salde lang. Sa farm 1, si Edwin lang. Mangangailangan ka ng tao pagka pipitas, magtatanim. Pero pagka spray, patubig, kayang-kaya ng isang tao yan.
Kaya pasensya na po sa mga nagme-message sa akin na gustong mag ng trabaho. Malay natin tumama ulit tayo, tapos madagdagan natin yung lupang nirerentahan natin, pwede tayong magdagdag. Pero hindi na siguro yung gagawin nating regular na pasasahurin, kasi talo tayo talaga pagka kagaya niyan wala tayong ina-harvest. Maghihintay tayo ng another 2 months bago tayo maka-harvest. Doon tayo nadadali. So para sa akin, kukuha na lang tayo ng on call. Kung may trabaho, papasok. Wala, kami na lang muna. Kasi merong time na muntik na akong sumuko guys, dahil hindi ko alam kung nabanggit ko na sa vlog to. Nung binitawan namin yung farm 2, dating farm 2 sa San Carlos, 3 months, mahigit 3 months kaming walang tanim dahil naghahanap pa kami ng maarkilang lupa. 3 months walang harvest, walang income. Nasaid yung bangko namin ni Mrs. Nasaid. Sabi ko, parang gusto ko nang sumuko kasi wala na kaming pagkukunan. Sahod ko sa YouTube, kinulang pa sa gastos, sa walang ROI, walang balik, puro palabas. Sabi ko parang ayoko na. Sa awa naman ng Diyos, sa tulong nyo, eto, buhay pa rin tayo. Ito pa rin tayo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon tsaka sa inyo, dahil kahit pa paano tuloy-tuloy pa rin tayo. Thank you. So yun guys, sana huwag kayo mainip. Maghihintay na lang tayo ng mga 2 weeks, makakapag-start na tayo ng panibago. Ito pa, asikasuhin pa rin namin to, tsaka yung sa farm 1. Hindi natin susukuan yan hanggat merong paraan. Gagawa natin ng paraan yan. Actually magsa 7 months na yan. Sulit na tayo dyan, pero pwede pa yan. Pwede pa nating pagtsagaan, alagaan. Lalo na yun doon sa farm 1, dahil 3 months pa lang mahigit yun. So makaka-harvest pa tayo dyan. Konting alaga lang. So yun muna yung vlog natin ngayon. At please bear with us. Sa ngayon wala tayong harvest na marami-rami. Siguro sa loob ng 1 buwan balik tayo sa dati. So kita-kits, maraming salamat. Say Jen.